Kumusta at magandang araw sa aking mga kababayang OFW. Welcome po sa aking YouTube channel, Arnold TV. Usapang OFW na naman po tayo, Real Talk mga kabayan. Kaya naman, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, share, like, and comment para updated ka sa aking video na aking i-upload. Bakit kaya may mga OFW na matagal na nagtatrabaho sa abroad ay wala pa rin pagbabago ang buhay? Mahirap pa rin. Kaya kung uuwi sila ay parang nasayang lang ang panahon nila rito sa abroad dahil wala rin naman nangyari sa pagkatagal-tagal ng pagtatrabaho nila ay wala naman na bago sa kanilang buhay. Bakit nga kaya nangyayari ang ganitong mga bagay-bagay? Halina samahan niyo ako at ating alamin ang mga dahilan bakit may mga OFW na magpasa hanggang ngayon ay mahirap pa rin kahit tumagal na ng mahabang panahon ng pagtatrabaho sa abroad. Kamakailan, muling lumutang sa Facebook yung kwento ng isang overseas Filipino worker na pagkaraan ng 18 taong pagtatrabaho sa Saudi Arabia ay umuwi sa Pilipinas nang wala man lang naipon o naipundar para sa kanyang sarili at sa kanyang kinabukasan. Naging sakitin sa edad na 61 at walang pampagamot, wala nang kakayahang magtrabaho at natutulog lang sa luneta kapag gabi dahil walang mauuwi ang bahay, walang makatutulong sa kanya kahit ang mga kamag-anak niya na madalas niyang panapadala ng pera noong nasa ibang bansa pa siya. Meron pang litrato umano ng naturang OFW pero hindi malaman kung totoo, hindi nakasaad ang buo niyang pangalan, kung ano ang naging trabaho niya sa Saudi Arabia, maging ang kanyang pinagmulang bayan dito sa Pilipinas o kung meron siyang asawa o mga anak. Pero kahit sabihin hindi totoo, sinasalamin nito ang totoong kalagayan ng maraming OFW na wala man lang naipon pagkaraan ng mahabang panahon, pagbabanat ng buto sa ibayong dagat, mahirap pa rin, walang sariling bahay, hindi na makahanap ng trabaho na maaaring dahil matanda na, walang regular na mapagkukunan ng pera para sa araw-araw na pangangailangan, at tila nawala ng saysay ang mga paghihirap at pakikibaka nila sa pangingibang bansa. Umuwi sila sa Pilipinas ng luwaan, kabaligtaran sila ng ibang mga OFW na umasenso at naging matatag ang buhay kahit hanggang magretiro na sila. Sinasabi ng Commission on Filipinos Overseas sa isang ulat ng Filipino Times na isa sa mga pangunahing dahilan ng patuloy na kakapusan sa pera ng ilang mga OFW ay ang lubhang pagsandal sa kanila ng kanilang mga pamilya at kamag-anak. Sobrang umaasa ang mga ito sa kanilang kinikita sa ibang bansa. Isa pang maaaring dahilan ayon sa CFO, ang dati at hindi pa nababayarang mga utang ng mga pamilya bago pa ng ibang bansa ang kanilang mahal sa buhay. Nagpapalubha sa mga problema ang mga utang at panghihiram ng pera kung saan-saan dahil inaasahan nilang mababayaran agad ang mga ito kapag nagtatrabaho na sa ibang bansa ang OFW. Idiniin din ng CFO na merong mga pagkakataon na hindi na realistiko o makatotohanan ang mga inaasahan kapwa ng OFW at ng kanilang pamilya. Inaasahan nila na gaganda agad ang kanilang buhay at tatatag ang pinansyal nilang katayuan sa lalong madaling panahon na dahilan para hindi sila magtipid. Nawawalan sila ng kontrol sa paggasta, bumibigay agad ang OFW kapag hinihingan sila ng pera o regalo ng kanilang naiwang pamilya sa Pilipinas. Nagpapalaki sa sitwasyong ito ang kawalan ng pangmatagalang plano sa pag-iipon at aspetong pinansyal. Kulang sa malinaw na layunin ang OFW at ang kanyang pamilya. Madaling umaabala sa kanyang isip ang
konsumerismo at pagkakaroon ng mga material na bagay. Sa isang pag-aaral na ginawa ni Dr. Melba L. Manifol, Cheryl R. Lopez at Maria Vanessa E. Juanite ng Ateneo de Davao University, idiniin ang pangangailangan na turuan at sanayin ang mga OFW at kanilang pamilya mahalang pinansyal at pamumuhunan. Lumabas sa pag-aaral ayon sa ulat ng Filipino Times na kabilang sa 3 pangunahing gastusin ng mga OFW ang pagpapadala ng pera sa kanilang pamilya, pagkain at komunikasyon. Ang pamilyang naiwan sa Pilipinas ay inuunang pagkagastusan at pag-aaral sa eskwelahan, pagkain, utilities gaya ng kuryente, tubig at iba pa at transportasyon. Isang financial advocate at life coach na si Wandalyn Tan Kalupig ang nagdiin na mahalaga ang pagtatakda ng limitasyon at pag-iipon para sa pagre-retiro sa Pilipinas. Hindi anya makasarili ang hindi umayaw kapag merong umihingi. Kailangan ito para mapangalagaan ang iyong sarili para magkaroon ka ng mas maraming pera, panahon at enerhiya para sa mapangalagaan ng iba. Inirekomenda ni Tan Kalupig sa mga OFW na magsagawa ng estratehiya sa pagbabudget gamit ang 6F buckets na kinabibilangan ng prioritizing the fundamentals, setting aside money for food, for fun, freedom, feel good, forever learning at fellowship. Sinasabi naman ng financial coach na si Jay Tolentino na kailangan magkaroon ng tapat at malayang pag-uusap ang OFW at kanyang pamilya hinggil sa pera. Nagbabala siya laban sa cycle of dependency o iyong laging umaasa sa kita ng mahal sa buhay na nasa ibang bansa. Inihimok niya ang mga OFW na magtakda ng limitasyon sa pinapadalang pera at himukin ang kanilang pamilya na magpaunlad ng sarili nilang mga kakayahan at pagkakakitaan. Ang tanging paraan na magagawa ay kausapin ng masinsinan ang iyong pamilya, maging tapat, bukas at sabihin sa kanila ang iyong kalagayang pinansyal. Magkano sweldo mo, magkano talaga ang nagagastos mo, at iba pa. Mas mabuti magkaroon ng ganitong nakakaasiwa at nakakabalisang pag-uusap kaysa naman magdusa at magsisi kinalaunan kapag matanda at mahina ka na. Mahirap kasi kapag nasanay sila na palagi ka nagpapadala. Minsan, akala mo nakakatulong ka pero in reality, nagiging dependent na sila sa iyo and hindi na sila natututong magbanat ng sarili ng buto, ayon kay Tolentino. Nabatid naman sa Social Security System na sa tinatayang 10 milyong OFW sa buong mundo, bate sa datos ng CFO, umaabot lang sa 1.5 million ang aktibong miyembro ng SSS. Ibig sabihin, 8.5 milyong OFW ang hindi nagkaroon ng pension benefits o pakinabang sa mga social services pagbalik nila sa Pilipinas. Ang mga nabanggit sa itaas ang isa ring dahilan kaya may mga financial expert, institusyon, ahensya o ibang mga nagmamalasakit na sektor at individual ang nagsusulong ng pamumuhunan at pagnenegosyo sa mga OFW. Itinuturong isang mahalagang alternatibo ang pamumuhunan at pagnenegosyo bilang dagdag sa kinikita ng isang OFW o pang suporta kung sakaling magkaroon ng problema sa kanyang trabaho sa ibang bansa.